Hello mga ka-eats now to. Hello mga ka-eats, second day namin dito sa Taipei, Taiwan. Sana na-enjoy ninyo yung first day. Kung hindi nyo papanood, puntahan nyo yung aming page mga ka-eats kasi nandun yung mga ginawa namin lahat. From the airport up until kumain kami ng hot pot sa Mala Hot Pot. Okay, so ito today, parang feeling ko kakain lang kami, mag-iikot-ikot ng konti. Abangan ninyo yung mga gagawin namin mga ka-eats ha. See you later! Pumunta kami sa isang shop na nagngangalang Olympia. Parang nag-turn lang kami ng corner from Cho Hotel 3. Parang all-in-one siya. Mayroong steamed dim sum, may fried dim sum, may mga baked dim sum, tapos sandwiches, pastries, cakes, ang dami. Pwede rin mga pampasalubong ata dito mga kids. So parang all-in-one. At sabi ng friends namin na si Watts at si Lucky, masarap yung kanilang ham soy coke. Excited na excited si Bianca kasi paborito niya yun na dim sum item. Ito muna yung first stop namin for today. Ito na yung mga nabili natin from Olympia. So bumili kami ng ham soy coke, tapos marang may isang fried pastry. Si Bini bumili ng clubhouse, parang clubhouse sandwich. And yung twins naman, char siu, parang yung baked char siu pastry. Hey babies, is it good? Can daddy see? Where's your pastry? Wow! Yum yum? How about you? Is it yummy? What did you get? Is it like ham? Like clubhouse. Clubhouse sandwich. Yummy? Ito yung binili ko na pastry. Wow! Parang taro puff. Sobrang crispy. Nag-build apart na siya. Sarap. Grabe. Magkano ito, baby? 30 NTD. Sulit na sulit. Natin yung loob. Sarap ba? Sarap. Ang crispy ng labas is very chewy yung loob. Medyo nahirapan tayo mag-order kasi parang may English menu sila pero medyo mostly talaga Chinese eh. So kapag pupunta kayo dito, dapat meron kayong baon na Google Translate at siguro it would help na meron kayong friend na marunong mag-Chinese kasi sila Walter, sila Timo, magaling sila mag-Mandarin at Hokkien. So very useful to dito. Nag-order kami, omelette yung tawag nila sa parang scallion pancake na may egg. Tapos nag-order din kami ng pork floss omelette. Basta para siyang scallion pancake na may pork floss. Yun yung titikman natin dito sa shop na ito. Nandito na rin yung ating scallion pancake. Welcome to Taiwan. Bakas talaga pagka hindi kayo nagpunta mismo kung saan sikat yung pagkain. Flaky. Medyo greasy ng konti at umaapol sa init. Pero masarap pa siya. Medyo healthy to, may gulay to, scallion. Sarap.
Maraming salamat sa friends kong si Waltz, si Timo, sa pag-order. Sila yung marunong sila yung marunong mag-Hokkien sa Mandarin. Maraming salamat. Nakakain tayo ng scallion pancake. Munti ko makalimutan yung kanilang pork floss na scallion pancake. So, nandito sa loob. At may kasamang sauce. Titikman natin to. Yung itsura ng loob ng scallion pancake na may pork floss, mukhang loaded na loaded talaga siya. Titikman na ni Bianca in the streets of Taiwan. Kamusta naman? Mainit. Bukod sa mainit. Ang daming texture. Ang dami nangyayari. Ang sarap. Panalo. Ilang steps lang ulit, ilang meters mga ka-eats, nandito na kami sa Luro Fan Place. So yung Luro Fan, parang siyang minced pork na medyo mataba. Parang medyo mako-compare mo siya sa adobo. Parang medyo Chinese style adobo. Rice topping siya usually. So nandito tayo sa... Paano yung lugar na to? Fancy Pasta. Hindi, joke lang. Hindi, iba pala. Ayan, ito. Kala ko Fancy Pasta. So ito yung pangalan ng lugar. Yan. So, sikat sila sa kanilang Luro Fan at yung mga iba pang mga stew. So, ang tawag dito is braised pork poached egg rice. Order muna kami ng parang lime drink. Salamat ulit sa aming translator na si Timothy. Kasi, mahirap. Minsan matatakot ka naman. Parang mabait naman sila. Siguro medyo malulos in translation lang kayo. Cheers. Parang 25 NTD isang ganito. 35. Pati yun hindi ko pa nabasa. Parang siya may jelly. Matamis, masarap. Parang siyang lime tea. Hindi ako nagkakamali. Parang lime fruit tea. Perfect kasi medyo mainit ngayon. Habang inintay namin yung order namin, pampa-refresh muna. Let us proceed with the first song. Ito yung first bite natin ng tendon patatim. Let's eat. Oh, wow. Grabe. Reminds me of childhood. Manalo. Malasa siya ng mga niluluto sa bahay namin. So, ito purely tendon. 还差你10块，哎，400，还差你20块。A bit hot. How does it taste? The rice is sticky. The meat is kind of fatty. Chewy and fatty. Noodles. May lasang fat yung noodles. Grabe. Sobrang plain. Siguro, dapat orderin mo ito kasama nun Luro Fan or kung may sauce man. Pwede siguro i-pair mo sa tendon para mas sumarap. Bilang malapit lang yung aming mga pinuntahan sa Cho Hotel 3 kung saan kami nagsistay. Tambay-tambay muna kami dito. Si Bini nagpadala na ng postcard kasi may free postcard service sila. Tapos, yung twins naman, nagsisnack kasi nagustuhan nila yung isang chips dito, yung vegetable snack. Si Waltz nag-popcorn. Tapos si Bianca naman ay kukuha ng drinks mula sa kanilang drinks bar na lahat po yan unlimited and free. Ano yun sa'yo? Sprite.
refreshing on a hot day. Yun, refreshing on a hot day. So, kompleto to mga ka-eats ha. Ulitin natin ha. May water dispenser, pwedeng magkape, pwedeng magtsaa, pwedeng popcorn, pwedeng hot chocolate, pwede kayo mag-toast, pwede kayo mag-microwave, pwedeng tubig, pwedeng chips, pwedeng candy, at pwedeng cup noodles. Lahat po yan dito sa aming pinagsistayan na Cho Hotel 3. Hello mga ka-eats na to. Nandito kami sa may bus stop dito sa Neijiang Street. Sasakyan namin yung bus 758 papuntang Chiang Kai-shek Memorial. So yan, 11 minutes na lang mga ka-eats. Ano siya, nag-update talaga siya. Tapos may upuan dito. At nandito yung gang natin. Hey! What's up, Paige? Hi! So, aside sa malapit sa mga kainan, yung aming hotel, maganda rin na malapit siya sa mga bus stop. Tulad nitong bus stop dito sa Neijiang Street. Kasi makakapunta na kagad kayo sa Chiang Kai-shek Memorial via bus. Sabi ni Waltz, yung friend namin, 15 NTD per person yung charge sila sa bus dito. Say hi, Sage. Hi. Hi, guys. Are you enjoying Taiwan? Yay! See ya! Ilang meters away from the bus stop lang dito sa Chiang Kai-shek Memorial, makakarating na kayo sa Chiang Kai-shek Memorial kung saan makikita rin yung kanilang parang National Hall. Tapos syempre yung pinaka-memorial na pag umakyat kayo, kita nyo yung buong grounds, tapos ang ganda mag-picture. At syempre, maganda rin magpa-picture dito mga ka-eats. Mga ka-eats, ito yung National Theater sa likod ko. Tapos, ito naman yung kanilang National Concert Hall. At ito yung kanilang Chiang Kai-shek Memorial talaga. Ay, nagtatago. Ayan. Okay, so yun. Yan yung Chiang Kai-shek Memorial. Tapos, ito naman yung parang pinaka-entrance niya, mga ka-eats. So, ang laki niya. Very spacious. Tapos talagang, sobrang sikat to. Parang number 1 siguro na puntahan ng tourists and locals alike. Kasi nga naman, parang ang taas talaga ng respeto ng mga tao dito kay Chiang Kai-shek. Mga ka-eats, sa ilalim ng National Concert Hall, pagpasok ninyo, merong Chun Shui Tang, yung pangalan ng lugar. Siya yung sinasabi nila na parang founder ng milk tea. Parang yung original milk tea. So, mag-milk tea kami dito kasi sikat yung kanilang pearl milk tea. Tapos may mga ibang drinks pang in-order yung mga friends namin. Pero natikman namin to nung pumunta kami 2019. Masarap talaga siya. Very creamy. Halos yun talagang kung in-imagine mo kung ano yung milk tea. So, dito is, pupindutin kayo pupunta kayo din sa parang counter, kukuha kayo ng number, hanggang sa tawagin yung number. Pag tinawag yung number, pwede na kayo mag-order sa cashier. Doon kayo magbabayad, tapos aantayin nyo lang yung order ninyo. Bibigyan kayo ng parang order sheet, tapos doon nyo iti-tick off kung ano yung order ninyo. May English naman yung menu, pero pwede rin kayo humingi ng tulong doon sa cashier. Nakakapag-English naman siya.
Ito na yung unang in-order. Para siyang mochi Hello guys. na yan, brown sugar mochi. Wow. Okay, tapos i-dip natin dito. Tapos pwede rin natin i-dip dito. Tingnan natin kung tama yung ginawa ko. Wow. Black sesame. How chewy. Ang malamig. Hindi siya masyadong matamis. Magugustuhan ito ng mga titos and titas. Sarap. Parang parang boba pearl na kinover ng brown sugar. Dumating na yung milk tea. Excited na sa pag-inom si Baby Beanie. So, yan yung small nila for 100 NTD. Yan yung kanilang large, mga ka-eats. So, kung yung isa, 100, ito naman ay 190. Medyo mabigat siya. Nanginginig-ginig na ako. So, yan yung large na pearl milk tea. Yan yung pinaka-classic. Yan ata yung founded dito sa Chun Shui Tang. Ito na yung ating pearl milk tea. Halu-haluin natin. Sa ilalim talaga yung pearl. Medyo maliliit yung pearls. Tapos, lasang-lasa mo talaga yung tsaa, mga ka-eat. Ang maganda dito, very tito and tita friendly, hindi siya ganun katamisan. Pero, very creamy. So, perfect. Pag naglakad kayo sa initan sa labas, pasok kayo dito sa Chun Shui Tang. Orderin ito. 190 NTD para sa isang malaking ganito. Pwede na. How was it? A bit tea. Yeah. Chewy boba pearls. You like it? But a bit cold. That's good. Really, really cold? A bit A bit lang. Because I really like this, I'll give it a 10 out of 10. Mga ka-eats, after mga 1 kilometer na walk, very chill lang naman. Tapos medyo breezy naman dito sa Taipei ngayong hapon. Dumating kami dito sa Net. So yan, meron silang clothing for boys, kids, girls, men's and women. So pwede kayo mag-shopping dito. Sabi ng friend namin, mala Uniqlo daw ito. So kung kayo ay naghahanap ng masyashopingan, galing lang sa may Chiang Kai-shek area, dire-diretso lang dito hanggang sa maabot ninyo yung Dongmen MRT Station para puntahan itong Net for your shopping needs. Yan po yung itsura ng shop. Dito na ako sa labas kasi pinapatulog ko pa yung kambal. Pero yan po yun. Kung kayo ay mahilig mag-shopping, pang babae, panlalaki, pambata, dito po sa Net. Tapos na kami mag-shopping dito sa Net. So si Bianca, bumili siya ng isang damit for her, for the twins, tapos for Maze, yung pamangkin ni Bianca, tapos si Sabine, okay? So ito yung mga binamili nila. Ang total niyan is 1,005 NTD lamang. So pwede na, mura din ha, kasi yung mga pinili nila, no? Para maganda naman yung quality. Maganda rin yung quality, tapos 1,005 lang NTD. So parang mga 2,010 pesos mga ka-eats dito sa Net. Malapit lang sa Chiang Kai-shek.
After namin maglakad-lakad kanina sa may Yongkang from Net, sumakay kami ng bus 204 sa isang bus stop na malapit doon, papunta dito sa may area kung saan merong Nanjichang Night Market. Di ko kung tama yung pagkakasabi ko, pero isa daw to sa pinakamasasarap na night market dito sa Taipei. Kaya titingnan natin kung ano yung mga mahanap natin dito. Nandito tayo sa Nanjichang Night Market. Isa daw to sa pinakamasasarap na night market dito sa Taipei. So, meron silang mapa dito na sana ay mabasa natin. Pwede nyo lang i-Google Translate mga ka-eats. Tapos, meron din free toilet use at iba pa. So, papasok na kami. Ingat lang kasi may mga dumadaan daw dito mga ka-eats. So, bawal tayong hindi titingin-tingin dito ha. So, yan. Dito sa kaliwa ay merong sticky rice. Tube-shaped sticky rice. Shanmei chicken. So, parang chicken rice. Tapos, dito merong salted chicken. Merong pan-fried buns. Ayan o. Pan-fried buns. Tapos yan. Parang siyang fried siopaw. Ito with vegetable, ito with... Ito ba yung shui chen pao? Hindi. Iba. Oo, iba daw. Pero basta yan. Parang siyang fried siopaw mga ka-eats. Tapos, meron dito grilled corn naman. Yan, so grilled corn. May mga stalls na parang hindi pa bukas. Siguro dahil maaga pa or dahil weekday. Meron dito Hong Kong style buns and waffle. So yan egg waffle. Tapos itong bolo bao. Ang cute ng bolo bao. Dito mukhang mushroom. Yan. Tapos ang dami pa. Ingat lang ayan, may mga motor dumadaan. So, dito tayo tatawid. Ayan, may mga kainan pa dito sa mga side streets, mga ka-eats. So, feeling ko kailangan, bukod sa marami tayong baon na pera dapat dito, yung stomach space niyo dapat medyo marami rin kasi talagang marami dito. Food and drinks. So, hindi pa natin naiikot lahat, pero papakita namin sa inyo mamaya kung ano yung mga titikman natin. Dito sa stall na ito, nakalagay dito is pan-fried bun with pork and scallion. So, yan yun. Mukha siyang fried siopaw. Tapos, titikman natin. Ito yung itsura niya. Yan. Mainit-init pa mga ka-eats. Dito sa stall na to, Master Yu's Shanghai Pan-Fried Buns. Wow. Parang fried siopaw nga. Crispy yung bottom. Tapos masarap yung bun, parang chewy. Tapos yung laman niya, grabe, umuusok-usok pa. Very juicy. Tapos, sobrang savory. Piling ko, magugustuhan nito mga kids. Magte-take out si Waltz ng dumplings dito mula sa stall na ito. So alam niyo na, medyo marami kumakain na mukhang panalo yan. So parang fresh handmade dumplings mga ka-eats. Take out lang kasi medyo madami, baka may pa-minimum sila. Ito na yung binili ni Waltz na dumpling. Gabi, hawig nun Dongbei dumpling. Bango, may sesame oil. Pork to chicken? Pork. Pork, wow. Tapos, maglagay tayo ng seasoning. Pork dumplings, fresh na fresh mga ka-eats. Wow. Ang daming gulay. Ang harap. Ang init. Ang harap. Hindi maalat. Ang sarap nung pinaka dough niya. Ang sarap. Sobrang fragrant. Isa sa mga style para makarami kayo na matitikman. Magsama kayo ng maraming friends. Tapos, hati-hati na lang kayo sa isang order. Hello! Yan, ito yung loob, Para siya may cabbage, may pork. So, ilagyan lang na may sesame oil. Sarap.
Sarap ng pinakabalot niya eh. Very QQ. Signature talaga. Na stop natin is number 38. Tasty fried chicken. So, meron silang wings, thighs, drumsticks, filet, cartilage, at iba pa. Hanggang onion rings at frankfurter sausage. So, ito lahat yun. Lahat ng binibenta nila, parang lahat fried goodness mga ka-eats. So, yan yung ano nila. Ayan o. Wow, bango. Siyempre kapag nagpunta kayo ng Taipei, Taiwan, or basta Taiwan, hindi kayo dapat makamiss na kumain ng fried chicken. So, ito na. Titikman na natin maya-maya. Fried chicken, o yun, o. Grabe. Mainit-init pa, mga ka-eats. Sasample na natin yan. Ito, o. Ang ganda. Titikman ko na. Dito sa number 38, kita-kita nyo naman. Ang dutong. Apo. Perfect na spice. Nasa mo yung 5 spice. Tapos yung tapioca starch talaga yung nagpapalutong dito mga kids. Parang chicken breast yung feeling ko na ginamit nila dito. Kahit chicken breast, juicy pa rin. After namin kumain ng Taiwanese style fried chicken, nandito naman kami sa isang alley. Siguro pagka galing nyo doon sa 38, kaliwa lang kayo sa unang kanto. Ito na yung sikat na sesame style sesame style chicken. Sesame chicken. Parang nasa Michelin guide din daw ata to. So titingnan natin kung masarap ba siya o hindi. Nasa labas pa lang, ang bango na. Amoy na talaga. Tapos ito yung menu. I-screenshot nyo na lang, tapos i-Google Translate ninyo para malaman kung ano yung mga meaning niyan. Pero malamang yung number, syempre, yan yung presyo. Tapos may binoboil sila dyan. At meron din dito. Parang ito ata yung sesame oil nila, mga ka-eats. Yung sesame oil chicken. So, parang sesame oil chicken leg soup. Grabe. Sobrang bango. Parang asarap ng sabaw. Ito yun, oh. Parang buong chicken leg, tapos may sesame oil soup. Bango. Let's eat. Wow. Labo. Sobrang herby. It's very fragrant. Ang laki ng chicken leg. Parang giant ata yung chicken na ito. Tignan ko yung sabaw. Sarap. Bagay ito sa kanin. Noodles na kasama. Parang miswa siya mga ka-eats. Mainit-init pa. Parang ang bango din. With garlic ata to and sesame oil din. Tikman na natin. Wow. Bagay na bagay. After nyo maglakad na mahabang-mahaba, puntahan nyo to. Sesame chicken oil. Sesame oil chicken sa may Nanjichang Market. Ipagtanong nyo na lang siguro or i-google nyo. Masarap. Panalo. Ako tumikim ng sesame chicken oil. Punta ako dito sa isang stall na to. Para siyang Japanese pancake. So, meron silang cream, merong red bean, merong taro, merong sweet peanut, at merong cheese. Tapos ito. Yan. Ito yung stall na yon. Let's eat. There's two nugget na. Grabe. French fries? Ang daming red bean. Crispy yung naman. Tapos, very creamy yung loob. Saktong-sakto ng tamis. Cheese. O parang wala nang laman. Nagkalimutan or nag-melt lang siya. Medyo may konting pull. Yung cheese. Pero masarap. Tapos may kumain ng stuffed crust ng pizza. Walang katamis-tamis. Wala ito asukal. Parang natural taro flavor lang talaga siya.
So, kung yan na yung sweet nila, eh, kung yung plain, eh, wala na talagang lasa. Pero masarap. At least, ano, take 15 NTD. Sulit na dessert na. Titikman na natin yung sikat na fresh lumpia dito sa Nanjijang Market. So, 65 NTD. Parang ang lambot ng pambalot. Parang crepe talaga siya. Ang daming iba't ibang klaseng textures. Crunchy, medyo may chewy, soft. Parang may ano, chassis sa loob. Ang sarap. Gusto ko yung parang may bean sprout sa akin ko. Wow. Sobrang sarap nito. Manamis-namis at greaseless pa. Must try. Ito, ito yung close-up. So makita nyo, meron talagang bean sprouts, para may tofu, merong cilantro, meron siyang, nakita ko, para meron siyang char siu. Siyempre may crushed peanuts. Tapos parang talaga dito yung ano eh, parang crepe talaga yung pambalot niya. So hindi siya dry, may pagka-chewy. Ang ganda ng bite niya. Naku, try nyo to pag nandito kayo sa Nanjijang Market sa Taipei, Taiwan. 65 NTD lang. Yung sikat na pinipilahan, pinagkakaguluhan na sweet potato ball dito. Hanapin nyo lang itong may pailaw sila dito, malapit na sa intersection. Ito, titingnan natin yung stall nila. Ayan o, ito yung sweet potato ball. Ayan o, grabe ang galing. Ang laki. Tapos yun yung mga luto na. Excited na ako kasi mahaba yung pila dito eh. Yan o. Matatry natin mamaya. Mabilis lang naman yung paggalaw ng pila. Nandito na rin tayo sa harap nitong sweet potato ball dito sa may Nanjijang Market. So ito yung presyo. Yan, di ba? So pwedeng maging powder or walang powder. So yung powder niya, sabi ni Watts, is yung plum powder. So ito toss na niya sa plum powder. So kapag original is 50. Same din naman. Same lang din naman kapag walang powder or may powder. So doon na kayo sa may powder. Tikman nyo na rin yung legit, di ba? Nandito na rin kayo eh. Dito sa sweet potato ball stall na ito. Ito na yung ating sweet potato ball. Titikman na natin. Kamay na natin. So yan yung powder mga ka-eats. Mainit-init pa. Mukha siyang malutong at mukhang masarap. Titikman ko na yung sweet potato ball sa Nanjijang Market. Sikat daw to. Ito yung plum powder niya. Wow. Crispy sa labas, chewy sa loob. So maganda dito sa Taiwan, yung mga ganito nila, hindi masyadong matamis. Tapos yung plum powder, nagdadagdag ng konting tartness or tanginess. Ang sarap. 50. Yung mga 10 balls or 1 dosenang balls. Meron pang ganitong kulay. Mamula-mulang balls. Dito na muna nagtatapos yung ating day 2 dito sa Taipei, Taiwan. Maraming salamat sa friends namin na si Walt, si Lucky, si Timo at si Bettina sa pagsama sa amin sa tour na to. Grabe, ang lupit na tour guide nila, Waltz. Tapos ang sarap ng mga food dito sa Nanjijang Market. At kung kayo ay magulang, hindi siya as crowded as yung mga Shilin, Rauhe. Naka-stroller kami, twin stroller, kayang-kaya kahit may mga motor na dumadaan. Mabait naman sila at yun, maluwag nga mga ka-eats. Tapos quality yung mga pagkain dito. Kaya kung naghahanap kayo ng night market na bibisitahin next time punta kayo ng Taipei, Taiwan, puntahan nyo itong Nanjijang Market
At kapag mag-book kayo ng mga adventures sa Klook, huwag niyong kalilimutan gamitin ng Eats 5 off para maka-discount kayo. Until next time, bye-bye!